Bago nga kami umuwi ng Pampanga ay idinaan muna kami ng mga nagsama sa amin dito sa kilalang fast food chain. At nag-order sila ng mga halo-halo at lumpiang toge at chicken na only rice na rin. Talagang hinanap nila ang brunch na ito dahil nga halos ang mga kasama namin ay mga bata at medyo malakas kumain kaya kailangan sa kanila ay mga only rice na talaga namang sa bandang huli ay sinukuan na rin ng mga nagsuserve sa kanila. Kita nyo naman ang ebidensya, di ba? Busog-lusog at simut sarap talaga. Alas 2 pa lang ng hapon ay nag-out na kami doon sa resort na aming pinuntahan. At dito nga may dinaanan kaming fast food chain na kakainan namin ng hapunan dahil medyo malayo-layo pa yung aming uwian. Binigay na nga namin yung aming mga discount card sa aming ate. At dito nga nakapag-order sila ng lumpiang toge, halo-halo, at chicken with only rice na rin syempre. Dahil nga kaya hinanap nila ang brunch na ito para nga makapag-only rice sila. Dahil sigurado mauubos at mauubos yung pambili ng rice dahil rice is life nga. Sabi nga nila, dalawang group nga kami dito, yung mga medyo mahinang kumain ay dito sa loob ng fast food chain at yung mga medyo malakas kumain ay dun sa labas. Para naman hindi masyadong kahiya-hiya, baka mamaya ay bigyan na rin nila ng upuan yung service crew at hindi na paalisin sa tabi nila sa kakahingi ng extra rice at extra rice. Bukod sa extra rice ay nanghingi rin sila ng mga extra sili. O, di ba? Paano ba naman silang hindi magkakaganang kumain kung saan dimakmak ang siling na iserve sa kanila? Pero sa oras na ito, iniisip ko na nga itong halo-halo namin ay i-take out na lang dahil sa palagay ko, hindi na namin kakayaning kainin pa ito at ubusin. Pero dito sa labas, sa table ng mga batang ito, ay huwag niyong masyadong intindihin na hindi nila mauubos. Siguradong sigurado, yakang-yakan nila ang mga hindi yan. Hindi pa nga makapag-umpisa ang kumain yung iba, gawa ng sabi ng isang crew ay kukulangin daw ang kanin. So nag-antabay muna sila dito ng kaunti. Sino nga ba naman kasi hindi maa-attempt kainin ito at makarami ng rice kung ganyan ang itsura ng uulamin nyo. Minsan nga ay may nasosobra pa dyan na madalas ay nati-take out para sa mga dog o minsan din kapag ka medyo malaki pa yung chicken na natitira ay talagang inuuwi ko para may pang-ulam na kinabukasan. Kagaya ng nakikita nyo, talagang sumobra yung pagkain namin dito sa unang table. Dahil nga medyo mahihina lang naman kaming kumain kumpara dun sa pangalawang table na halos puro mga batang barako. At dito nga talagang sabi ko sa inyo, simut sarap talaga, up to the bones, eka nga nila. Sulit na sulit nga sa amin ang fast food chain na ito dahil pati mga buto ay naiuwi namin para sa mga iniwan naming mga aso. At dahil nga busog na busog kami, naglakad-lakad muna kami dito sa loob ng mall. Nakita nga namin itong mga nagsusumba. Paglabas nga namin ng mall ay nakita namin itong kakambal ni Inchi at hindi na rin niya pinalampas at nagpost na rin kagaya ng kanyang kakambal. Okay na. At dito nga sa parking, ay nag-antay muna kami. Hindi muna kami agad sumakay sa aming mga service dahil tinatansya pa nila kung sila ba ay kakasya dahil sobrang bubusog nga nila. At iniisip nga nila na kapag sumakay sila at medyo nayugyog ng konti, baka magsipaglabasan yung mga kinain nila. Isang masayang banding na naman po ang hindi namin makakalimutan na naranasan namin sa taong ito. At muli, maraming salamat po sa nagsama sa amin. At nawa po sa susunod ay kami naman. God bless po sa ating lahat. Bye!